Ng araw sa lahat. Dito tayo guys. Sa lahat po ng nagtatanong, walang anuman, no? Nagpapasalamat po sila guys dahil po natuto sila sa mga kaibigan natin tungkol po sa bangko na ipinapaabot natin, no? Ngayon po marami nag-withdrawhan ngayon dahil po sa napanood po nilang video sa iba, dahil po ay pati bangko nadadamay po sa mga namumuno sa atin. Bakit po nila kinukuha? Ano po ba talaga ang dahilan? Kung ano po talaga ang kanilang plano sa 2025. Sila po ba aalis na dito? Kaya dito tayo ngayon guys dahil po ay mayroon pong ipapaabot po ang ating kaibigan tungkol po sa mga BBM at saka supporters ng BBM at saka si Sara Duterte, no? Pasensya na po kayo. Ako ay humingi sa inyong tawad dahil po lagi po yung sinasabi sa akin, huwag po inyong pakialaman yan kasi hindi po yan tama ang inyong ginagawa. Gusto kong ma-aware. Akala ninyo maganda na po ang ating Pilipinas. Magulo. Kaya mayroong sasabihin si Soto dito. Kasi bumisita si kaibigan natin Alinyo kahapon, no? Nagpasalamat tayo, no? Napakagalak natin. Binisita tayo at siya pa mismo ang nagpaabot sa mangyayari dito. Kaya maghanda tayo dahil po masakit mo ito tanggapin ninyo. Kapag ito ay mapapatunayan ngayong 2025 guys, parang hindi matatapos yung posisyon ni BBM dito guys. Parang mapapalitan na. Kapag ang mga tao, yung taong bayan nakikipaglaban sa katotohanan ngayon, kapag ito ay mapapatunayan na nagkasala po ating BBM. Kasi marami na pong mga general nag-aaklas sa kanilang pagsuporta doon sa BBM. Kaya nakakatakot, di ba? Kaibigan, Soto. Muuni ako ang ipaabot sa imo. Gusto kong ipaabot natin sa iba kung ano po ba talaga ang mangyayari dito sa 2025 tulad po ng budget. Naku po, tama si kaibigan natin na Alinyo guys, no? Sabi po ng ating kaibigan, hindi po maganda na pakialaman nila yung pira na nakapundo na. Kung meron man po talagang mga pang kukurap po doon sa pinunduhan nila, yun lang po dapat ang kukunin. Hindi lang po yung tulad ng PhilHealth. No, hindi pa naman siguro totally nakuha, di ba kaibigan? Hindi pa naman inalis, di ba? Oo nga. Kaya nakapanglomo sa taong bayan na umaasa sa ating presidente na tayo ay mabigyan po ng magandang pamumuno nila. Pero ngayon guys, napakarami ang nararanasan ng tao. Pati yung bangko pinakialaman. Maraming nag-alala sa mga tao na naglalagay po doon. Kaya kaibigan, kung ano man po ang inyong nakikita dito tungkol po ito sa 2025, kung ano po ang dapat po gagawin po ng mga tao ngayon. Sa lahat po ng makapanood, i-withdraw na ninyo ang inyong kwartalya. Kung alin dito yung na-involve na pati mga pera doon sa bangko na kinuha daw, para wala pong pag-alala, i-withdraw po ninyo. Ngayon 2025 dapat po ninyong i-withdraw. Kapag ito ay maayos po ang kalagayan po sa ating avansa sa mga bangko, pwede po ninyong i-chop-chop na lang. Lagay, no? Saan po ba ang pinakamaganda dito kaibigan? Mas maganda ilagay po ninyo sa China Bank, BDO. Alin pa dito? Sige, basta hindi po sa connect, hindi ba ito nakakunik sa bangko sa mga government kana ang pinakamaayo daw karon guys. Kay pwede pala na kukunin, no? Mahirap talaga. Nakakatakot na po ngayon. Dahil po ang sinasabi ng ating kaibigan, ngayong 2025, dito na ninyo malalaman kung sinong nagdala ng siksik. Kung sinong nagdala
ng Antikristo, kung sinong demonyong namumuno dito sa atin. Makikita na ninyo kung sino ang totoong nagmalasakit. Sinabi man natin noon na wala pong mapipili. Sa totoo lang, walang mapipili. Pero darating pa rin ang susunod dito na mamumuno kapag ito ay matauhan at mapasukan po ng anghel, yung utak at kanyang puso ay magiging peaceful at tahimik. Makaranas po tayo ng mga masagupa. Makaranas po tayo ng mga masasagupa natin ng mga problema, pero may darating pa rin guys. Pero maghari pa rin yung mga demonyo ngayon. Kaibigan, gusto po natin na malaman kung sino po talaga ang nagdala po ng 666 dito na presidente. Bakit po kaibigan ayaw mong ipapublic? Ha? Patay na. Guys, ito ang sabi ng ating kaibigan. Tinanong ko siya na sabihin na lang. Sabi niya, alam ko kung sino yung tao nagmamalasakit, kung sinong demonyo na namumuno dito sa bansa natin. Kaibigan, pwede na sabihin na lang natin para malaman nila. Kasi ang mga issue guys, hindi po talaga yan na mapapaniwalaan din. Kasi po kanya-kanya po sila ng issue bawat ano. Pero kung ikumpara natin kung sino po talaga ang pinaka-deadly na mga issue na hindi pangkaraniwan, no? Yung mga issue ba na lagi pong nababanggit yung mga pangalan, kung ipongkumpara mo sa iba, napakarami po talaga, no? Nais namin na banggitin guys, pero ayaw ko na lang. Pero sinabi po ng ating kaibigan kung sino po talaga yung walang puso, walang Panginoon na kaibigan. Salamat po, sinabi po niyo. Ngayon ko lang po nalalaman kung sino po sila. Totoo po ba talaga ito kaibigan? Totoo po talaga ang ginagawa nila? Hindi po alam ng mga taong bayan ito kaibigan. Naku po, siya po talaga ang pinakauna ngayon na magiging, naku, hindi ko na lang babanggitin guys ha. Totoo yan kaibigan. Paano na lang? Kaya pala guys, ngayon ko lang nalalaman guys, sinabi ng ating kaibigan, sinabi po niya kung sino ang Antikristo dito sa ating bansa. Nako, kaibigan, kung ito po ay mangyayari, wala pa rin kwenta. Wala pa rin kwenta yung tapusin natin guys ha. I-update ko lang sa inyo guys. Mag-usap po tayo kaibigan. Salamat sa ipinapaabot po nyo. At least po nalalaman ko kung sino sila.